narito na ang wakas ng mundo. Nang makita ni Kang Hakyol ang dalawang lalaki sa labas ng gate, sinabi ng binatang estudyante, paano kung dito tayo tumingin ngayon? Iniisip ko kung may tao pa rito. Sabi ng nakatatandang lalaki, kung may barbed wire dito, baka nga may mga tao. Pero baka may mga infected din sa paligid. Sagot ng college boy, ay grabe. Anong ginagawa mo? Dapat magmadali tayo bago pa tayo mapansin ng mga infected. Naisip ni Kang Hakyol, baril? Sabay tutok ng kanyang rifle at sigaw, huminto kayo. Ihulog ang mga armas at itaas ang mga kamay ninyo. Nagulat at nataranta ang college boy at ang kuya niya. Sabi ng estudyante, hua, ang lakas ng kabob ng dibdib ko. Sumigaw si Kang Hakyol, ihulog ang mga baril ninyo, kayong mga anak ng biskwit. Kung hindi nyo ihuhulog yan sa loob ng 3 segundo, bubutasin ko ang mga bungo nyo. Dahan-dahang inilapag ng college boy ang kanyang Desert Eagle sa lupa, at sinabi ni Kang Hakyol, pareho kayong umatras ng 3 metro. Pagkatapos ay naisip niya, teka lang. Saan niya nakuha yung baril? Tinanong siya ng estudyante, sino ka ba? Sagot ni Kang Hakyol, ako ang dapat magtanong niyan. Mga looter ba kayo? Sabi ng nakatatandang lalaki, hindi kami masasamang tao. Sigaw ni Kang Hakyol, may dalang armas tapos sasabihin niyong hindi kayo kahina-hinala. Mga ulo niyo, Sagot ng kuya, akala po namin walang nakatira rito. Tinanong ni Kang Hakyol, saan niyo nakuha yang baril? Sagot ng college boy, nakuha po namin sa isang patay na tao. Hindi siya mukhang sundalo. Tugon ni Kang Hakyol, kasinungalingan. Isang sibilyan na may ganitong baril. Sa Amerika ba tayo, kabaliwan to? Nagprotesta ang estudyante, nagsasabi ako ng totoo. Aba, anong pake mo kung saan galing ang baril? Ikaw nga may hawak na rifle. Sagot ni Kang Hakyol, ang baril ko ay karaniwang gamit sa militar. Pero yung pistola mo, hindi mukhang gamit ng pulis o sundalo, hindi ba? Sabi ng kuya, wala talaga kaming masamang balak. Isa lang po akong ordinaryong empleyado, at itong kasama ko ay estudyante na galing sa Reserve Forces. Napunta lang kami rito matapos ma-isolate sa shelter sa Gonja Station. Sabi ng estudyante, tama na kuya. Umalis na lang tayo. Sabay hingi kay Kang Hakyol, pakiusap, hayaan mo na lang kami. Kukunin lang namin ang baril namin at aalis na. Nagulat si Kang Hakyol, Gonja Station ba ang sinabi mo? Linya 5, Gonja Station. Naisip niya, iyon ay 2 istasyon bago ang Guangnaru Station. Sabi ng kuya. Malaki ang shelter doon. Tinanong ni Kang Hakyol, may ebidensya ba kayo na totoo yan? Sagot ng college boy, kung totoo man o hindi, ikaw na lang ang tumingin. Pero baka mamatay ka pa habang papunta roon, at kahit makarating ka, mahirap pa ring makapasok at makalabas. Sabi ni Kang Hakyol, kung ganoon, siguro marami na ang nagtangkang tumawid sa Han River gamit ang underground tunnel ng Linya 5E. Sagot ng estudyante, marami na kaming beses na nagtangka, pero sobrang hirap na ngayon. Halos lahat ng istasyon sa paligid ng Gonja ay okupado ng mga infected, at hindi ko na maibibigay ang iba pang detalye. Tahimik si Kang Hakyol sandali, at pagkatapos ay sinabi, gusto kong marinig pa ang iba. Kung may alam kayong impormasyon na makakatulong, handa kaming makinig. May nakita o narinig ba kayo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Seo Hakyong, 20 taong gulang? Tanong ng estudyante, Seo Hakyong. Dagdag ng kuya, una sa lahat, baka magtipon ang mga infected sa paligid, kaya pumasok na lang muna tayo at doon mag-usap. Sagot ni Kang Hakyol, pero bawal ang mga baril sa loob. Ilang sandali pa, sa loob ng bahay, pawisan si Professor Seo Jae-hoon, shelter sa Gonja Station. Sabi ng kuya, medyo malaki ang shelter. May daan-daang survivors at saradong-sarado ang pasukan. Medyo sistematiko ang organisasyon nila. Gulat na sagot ni Professor Seo Jae-hoon, daan-daang tao. Paliwanag ng estudyante, nagpapatrol kami sa paligid ng 1 hanggang 2 kilometrong layo mula sa Gonja Station. Pero na-isolate kami at tinugis ng mga infected kaya napadpad kami rito. Nakuha namin ang sasakyan sa pagitan ng lugar na ito at Gonja Station. Sumingit si Kang Hakyol, hindi yan ang punto. Pakiusap, ituloy mo yung usapan natin kanina. Sagot ng kuya, sabi mo nawalan ka ng kontak nang makalagpas ang anak mong babae sa Guangnaru Station habang pauwi siya sakay ng Line 5, tama ba? Sagot ni Professor Seo Jae-hoon, tama.
Sabi ng kuya, at ang eksaktong oras ng maputol ang tawag ay 8:30 ng gabi. Pawisang sabi ni Professor Seo Jae-hoon, At naalala niya ang pag-uusap nila sa telepono, hello. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Seo Hakyong, may mga taong nanggugulo at umaatake sa subway ngayon. Tanong ng ama, sino silang mga yan? Sagot ni Seo Hakyong, hindi ko alam. Tumatakbo kami papunta sa kabilang tren at pinipigilan naming makapasok ang iba. Natatakot ako, Dad. Tanong ni Professor, nasaan ka na ngayon? Sagot ni Hakyong, malapit na ako sa Gwangnaru Station sandali. Pagkatapos ay narinig ni Seo Jae-hoon ang kaguluhan sa kabilang linya. Sabi niya, pagkatapos noon, hindi ko na alam kung nakababa siya sa Gwangnaru Station o hindi. Sabi ng kuya, ako rin, sumakay ako ng subway papuntang Gunja mula Gwangnaru nung araw na yon. Tanong ni Professor, Lee, totoo ba? Sagot ng kuya, may infected sa loob ng tren. Hindi tumigil ang subway sa Gwangnaru at Achasan, parang express ang takbo, hanggang sa tumigil ito sa Gonja Station. Mga 8:30 hanggang 8:15 ang oras noon. Malaki ang posibilidad na pareho kaming sumakay ng tren ng anak mo. Sinabi ni Kang Hakcheol, kung totoo ang sinabi nila, malaki ang posibilidad na nasa Gonja Station ang anak mo. Pawisang tugon ni Professor Seo Jae-hoon, kaya lang nakita niyo ba ang anak ko? Ang pangalan niya ay Seo Hakyong. Sandali lang ipapakita ko sa inyo ang litrato niya. Sabi ni Hyung, napakarami ng tao sa shelter, baka hindi namin siya makilala. Inabot ni Professor Seo Jae-hoon ang kanyang cellphone. Sabi ng college boy, sa litrato medyo malabo. Dagdag ni Hyung, katulad ng inaasahan, hindi kami sigurado. May mahigit 200 nakaligtas sa tren noong panahong yon. May mga infected din na biglaang lumitaw sa loob ng tren, kaya hindi namin matitiyak kung nahawa na ang anak mo o isa siya sa mga nakaligtas sa shelter. Tapos sasama ba kayo sa amin? Ano ang balak ninyo? Sabi ng estudyante, mahigpit ang pagbabantay sa mga outsider, kaya baka hindi kayo papasukin agad. Kung pupunta kayo, mas mabuti kung sabay tayong pumunta. May mga bantay na may hawak na rifle sa pasukan, katulad ng ginoong ito, kaya baka barilin kayo kung hindi kayo maingat. Sabi ni Kang Hakcheol, marami kami, kaya mahirap gumalaw ng sabay-sabay. Sabi ni Hyung, kung ganoon, magtakda na lang tayo ng tagpuan sa kalagitnaan papuntang Gonja Station. Kung sasakyan ang gamit ninyo, sasabihin ko ang ruta. Magtatago kami malapit dito at aalis bukas. At ito ang ibibigay ko sa inyo. Iniabot niya ang isang radio. Sabi ni Kang Hakcheol, radyo pang komunikasyon. Sagot ni Hyung, gagana ito mula 500 metro hanggang 1 kilometro, kaya tawagin mo ako. Gamitin mo ito habang panatilihin mo ang distansya sa amin hanggang sa tagpuan. Kapalit nito pakiusap, bigyan mo kami ng 2 araw na supply. Kung ganito ang kasunduan, tiyak na mapagkakatiwalaan mo kami, hindi ba? Tahimik lang si Kang Hakcheol at tinitigan siya. Ilang sandali matapos, sa sala, sabi ni Hanyena, Gonja Station Shelter. Sagot ni Kang Hakcheol, nagkasundo kami na magkikita sa kalagitnaan at pupunta sa Gonja Station. Nagtatago sila malapit dito at aalis bukas. Sabi ni Hanyena, paano kung nagsisinungaling sila? Sagot ni Kang Hakcheol, wala naman silang dahilan para magsinungaling. At kahit may dala silang armas, sa kilos at pananalita nila, hindi sila mukhang masamang tao. Tumingin siya kay Professor Seo Jae-hoon at nagtanong, ano ang balak niyo, Professor? Bukas balak naming umalis. Kung maglalakad tayo, malamang hindi natin kayang maglakbay ng sabay-sabay kasama ang pamilya mo. Pero kung makahanap tayo ng 6 na upuang sasakyan, baka makasama kayo kahit papaano. Pawisang napayuko si Professor Seo Jae-hoon. Nagpatuloy si Kang Hakcheol, syempre, sa rutang sinabi nila tayo dadaan. Pero gaya ng sinabi mo, kung masiraan ang sasakyan, hindi ko rin kayang garantiya ang kaligtasan natin. Nililinaw ko lang, kung may panganib, uunahin ko ang sarili ko, at kayo kailangan kayo na ang bahala sa pamilya nyo. Pag-isipan nyo itong mabuti. Tahimik pa rin si Professor habang pawisan at nakayuko. Mahinang bulong ni Moon-jun, honey. Ilang saglit pa, sa kusina, naisip ni Hanyena, kung aalis tayo bukas, kailangan nating maghanda ng supply. Kung sasama ang pamilya ng Professor, kailangan natin ng mas marami. Kailangan kong maghanap ng backpack na pwede kong dalhin. Pero nasaan si Jung Min-jun? Umakyat siya. Sabi ni Jung Min-jun, Ha-joon, ang galing mo, kahit gamer ka, mahusay ka rin sa pag-aaral.
Sagot ni Hajoon, so, kung hindi mo nilalaro ang Roblox o Brawl Stars, anong laro ang nilalaro mo, kuya? Sabi ni Jung Minjun, naglalaro rin ako ng LAN POB, pero nitong huli, isang zombie game na tinatawag na Rage C ang nilalaro ko. Sabi ni Hajoon, uy, ako rin. Actually, bawal pa sa edad ko yon. Pero palihim ko itong nilalaro nang hindi alam ng mga magulang ko. Pangarap kong maging game developer, katulad ng gumawa ng larong yon. Sabi ni Jung Minjun, oh, gusto mong maging game developer. Magaling ka sa pag-aaral, kaya kaya mo yan. Pumasok si Hanyena sa kwarto at nagsabing, oy, kailan kayo naging close? Haha. Nagulat si Jung Minjun at sumagot, ha? Nag-uusap lang kami ng mga pambalaking bagay. Napatingin si Hanyena sa pader, litong-lito. Tumingin siya sa poster at sinabi, oh, fan ka pala ng Lumina. Ang nakasulat sa poster, Lumina Girls. Sabi ni Hajoon, opo, gusto ko si Jayan Noona. Sabi ni Hanyena, ang cute mo naman. Hehe. Sumigaw si Moonjon, Hajoon. Baba ka muna saglit. Mag-usap tayo. Sumagot si Hajoon, sige po. Habang nakatitig si Jung Minjun sa poster, tahimik siyang pinagmasdan ni Hanyena. Nakatuon ang tingin niya sa isang partikular na babae. Tanong ni Hanyena, uy, Jung Minjun, tawa ka nga dyan. Bakit parang ang seryoso ng tingin mo? Siya ba ang ideal type mo? Sagot ni Jung Minjun, kilala ko siya noong bata pa kami. See you, Jayan. Gulat at litong-lito si Hanyena. Bigla siyang tumawa, ha? Kalokohan yan, sinasabi mong kilala mo si Jayan ng Lumina. Ha ha ha. Sige nga, ipakita mo contact number niya. Kahit biro, ang ina niyan. Ha ha ha. Puhaha. Pawisang sagot ni Jung Minjun, totoo yon, mas bata siya ng 1 taon sa akin pero syempre, wala na kaming contact. Lumipat sila noong pumasok siya ng high school. Nang narinig kong naging idol siya, tahimik ko siyang sinusuportahan. Ngayon, magkaibang-magkaiba na ang mundo namin. Tahimik na tiningnan siya ni Hanyena, halatang hindi kumbinsido. Dagdag pa ni Jung Minjun, sige na kung ayaw mong maniwala, huwag na lang. Sinabi ko rin to sa mga kaibigan ko dati, pinagtawanan lang din ako. Heh. Sabi ni Hanyena, haha, ayan na nga ba? Imposibleng kilala mo si Jayan ng Lumina. Lumabas ng kwarto si Jung Minjun at nagsabing, na. Biro lang, biro lang. Tahimik na natigilan si Hanyena, tumingin sa poster, at mahina niyang nasambit, pero imposible naman talaga, no? Ha? Pero ang ganda talaga niya, ilang sandali pa, sa sala, sabi ni Professor Seo Jae-hoon kay Kang Hakcheol. Napag-usapan na namin ng asawa't anak ko. Sa totoo lang, wala na kaming nakikitang pag-asa kung mananatili kami rito. Sasama na rin kami papuntang Gonja Station Shelter. Nagulat si Kang Hakcheol, yung sasakyan naman. Sabi ni Professor Seo Jae-hoon, may naiisip akong sasakyan. Lali ito, kaya perfect sana. Pero nakaparada ito sa isang lugar na may trap kaya mahirap kunin. May ambulansya mga 1 kilometro mula rito. May infected sa loob na driver, pero kung mapapabagsak natin siya, pwede na yon. Tanong ni Kang Hakcheol, ambulansya. Sagot ni Professor. Maluwag ang likod at kasya ang 6 na tao, kaya bagay na bagay. Pero ang problema, nang huli kong tingnan, may 2 infected sa harap at may naririnig pa akong ingay ng infection mula sa likod. Ibig sabihin, 3 ang infected sa loob, minimum. Tanong ni Kang Hakcheol, ikaw mismo ang sumilip. Sagot ni Professor Seo Jae-hoon, nakita ko sa harap yung 2. Mga 3 araw na ang nakalipas, kaya malamang nandoon pa rin sila. Sabi ni Kang Hakcheol, sige. Kung 3 lang ang nasa loob, kaya nating harapin yan ng tulong-tulong. Pero kung mas marami pa roon, magiging masyadong delikado. Maghanda tayo ngayon at sama-sama tayong pupunta bukas. Sagot ni Professor, naintindihan ko. Ilang oras ang lumipas. Sabi ni Kang Hakcheol, mukhang nakapaghanda na tayo ng lahat ng gamit, pati backpack ni Yena. Meron pa ba tayong nakalimutan? Sabi ni Jung Minjun, oy Hakcheol. May alam ka ba gumawa ng Molotov cocktail? Subukan kaya nating gumawa ng ilan? Tanong ni Kang Hakcheol, Molotov. Sagot ni Jung Minjun. Naisip ko lang na baka kailanganin natin mamaya, kaya. Sabi ni Kang Hakcheol, Molotov. Magandang ideya yan. Gabi na sa sala. Tahimik na nakatingala si Kang Hakcheol sa kisam.
Biglang nagsalita si Hyung sa radyo, "Ginoong Haksyol, nakuha niyo na ba ang sasakyan?" Over. Kinuha ni Kang Haksyol ang radyo at sumagot, "May nakaparadang ambulansya, hindi kalayuan sa bahay, kaya balak ko itong silipin bukas ng umaga. Kung ayos ang lahat, gagamitin na lang namin yon pero baka may aberya." Over. Sagot ni Hyung, "Naghihintay kami malapit sa isang gusali sa kanto. Aalis na rin kami bukas kapag okay na kayo. Sana walang maging problema." Sa labas, nababalutan ng hamog ang mga kalye. May mga zombie na naglalakad sa paligid ng ambulansya. Sa loob ng ambulansya, umuungol ang mga infected, kriek. "Yee, sabi ni Hyung sa radyo, "Kaya sana pala rin kayo." Over. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.